Sa Bicol Region naman, nakataas ngayon sa state of emergency ang bayan ng Pio Duran dahil sa epekto ng habagat, partikular na ang mga nakatira sa coastal barangay. Sa kabila nito, agad namang rumisponde ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto nito. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa sa mga pinakapektado sa Albay ang bayan ng Pio Duran. At dahil sa coastal barangays nakatira ang karamihan sa mga residente rito, apektado ang kanilang pamumuhay at kabuhayan dahil sa matataas na alon. Pag talaga abagat dito sa amin, talagang walang kabuhayan ang mga tao. Talaga minsan nga yung nila, yung mga gamit, minsan na ibebenta pa yan nila dahil talagang kulang, walang source na ibang mapagkukunan. Dahil sa matinding epekto ng habagat, napilitan ng LGU Pio Duran na magdeklara ng state of emergency upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Agad nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng family food packs para sa 6,000 pamilya. Kaya naman ang mga residente, taos-pusong nagpasalamat dahil sa mabilis na pag-abot ng ayuda na malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Maraming salamat po sa DSWD po. Dako lang tabang po sa araw-araw ng pagkain. Makakasuporta na po. Thank you po sa sa DSWD po. Malaking tulong na po ito sa amin. Sobrang laki po na may tulong po sa amin. Thank you po sa Pangulo natin na si Bongbong Marcos po. Bukod dyan, nakatanggap din ang 33 barangay ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaking tulong. Magandang programa talaga dahil noon talagang wala ito pero ngayon ito na kaya napakalaking tulong din talaga ito na lalo na dito kami sa LGU medyo kulang din yung pondo namin at least ito nakakadagdag din para sa barangay. Nakikipag-ugnayan na rin ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang suportang pangkabuhayan sa mga apektado mangingisda at magsasaka habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng bayan. Sa patuloy na pagpapalakas ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan, inasahang mas mapabibilis pa ang paghahatid ng ayuda at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.